Hi, everybody. Di ako naniniwala. You guys missed me. Anong wala update sa channel? Kakachat ko lang sa channel. Wala pa ba? Wala pa ba? Or meron na? Oh, meron na. Hindi ko kasalanan kung delay ang IG mo. Chay, ng away. Thank you sa mga nagsasend ng gifts. Guys, mabuhay kayo. Hello. What is up? What is up, everybody? Kaya in PBB, please. Ako kung mapasok man ako sa PBB, I think evicted agad ako. 1 week pa lang. Nasa outside world na kagad ako. Thank you, Jello, Sachi, and Angel. What is cold challenge? Hindi nyo pa masistream yung tanga, guys, kasi hindi pa nga released. What is... May wow. Yes, Michelle, may wow. Thank you, Dino and KJM. Hi! Clingy ka po ba? A little bit. It depends. Pero sometimes I hate physical affection. Like, do not touch me. Ganun. Pero, depende sa person. Pero I like pag ako yung nangunguna sa pagka-clinginess. Like, pero pag ikaw unang lumapit, lumayo. Labubu or Sony Angel? Sony Angel, I think. Walang concept photos. Guys, ikalma nyo, okay? Wala pang release. Wala pang release, guys. Ikalma nyo. Dancing or singing? Dancing talaga. Because I believe, okay, I admit, hindi pa talaga ganun kalaki yung improvement ko when it comes to singing. But I'm trying, okay. As someone na walang vocal coach, okay, I'm trying. Thank you, Gail and Kamute. And Kuya Ashlex nyo. Hi, Ate Arpo. Shoutout from Dubai. Hello, Stephen from Dubai. If you are Stephen from Dubai, hello to you. May envy ba yung tang-ask lang? Ikalma nyo naman. Eh di pag sinabi ka, na-spoil na kayo. Pero yes. Yan, may spoiler na. Okay, maingay. Pero audio release pa lang yung sa 28, guys. Okay. Hindi pa yun yung MV release. Thank you, JP. What is your IG post? I think I haven't seen it yet. Kung sino man yung nagtatanong nung ano ulit zodiac sign mo? I am a Libra. Gusto ko nga magpa-tattoo here. Like, kalagay Libra. Pero parang ang basic, pero I wanna. Ay! What happened? Thank you, Heartless and Lloyd. Anong genre ng new song? What do you think? Kayo ang sumagot niyan kasi narinig nyo na eh, di ba? Charet, it's a pop song. It's a pop song that is very popping. Sino yung nagsabing red flag yung Libra? How dare you? Hindi mo pa ako na-date, so hindi mo masasabing red flag yung Libra, okay? Because some of the Libras, green flag din sila. Like me.
Pero alam nyo guys, I believe mga guys na Libra, yun talaga red flag. Based on my own experience. Like, bakit kayo ginawa sa... Charot lang. Pero, legit, like, based sa experience ko, red flag talaga yung mga Libra, guys. And, based on sa experience ng mga friends ko, okay. Pero kung hindi ka red flag, edi go, good for you, but not for me. Charot. Guys, huwag niyo akong tinatanong-tanong about thoughts about Capricorn or thoughts about kasi parang hindi ko naman masyadong alam yung mga personality ng mga yan. Like, hindi ko alam kung may friend ba akong Capricorn or what. Would you date Azaya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Okay. Kasi pag sinabi ko, di naging delulu kayo, guys. Naman. Over naman sa pagka-judgmental. Pero, di ko sure. Etong si BXI Creates, anong lyric spoiler? May spoiler na kami sa Instagram. You should listen to it. Just search Kayat. Ay, alam ko bawal sabihin yung title dito sa live kasi baka maban tayo. But, Kaya Ingoch. Search mo na lang. Meron na dun maririnig mo yung lyrics. Thank you. Thank you, Ban, Kimpoy, and G. Disky, and CJ, and Juliana. Ano kinakain ko? Bread. So, kamusta naman kayo, guys? Tagal natin di nag-usap, nak. Tagal natin di nag-usap, be. Ow. Okay lang. Okay lang, boss. Ang tagal. Bago lang ako dito, eh. Okay lang. Kawawa sa research mo. Bakit naman kawawa? Buhay pa naman. Kakatapos na ng finals. Yan. Gusto ko yung mga ganyang balita like, we are all good, alive, surviving. Gusto ko yung mga ganyang balita. Ayoko yung mga balitang nag-break kami. Binasted niya ako. Ayoko ng mga ganyang balita, guys. Charot. Okay lang. Sige, go. Mag-open up lang kayo dito. This is a safe space. Wow, sana all gagraduate na. Nainggit ako. Safe dito, guys. Ang daming nangyayari. Wait lang, guys. Ano daw? Wait lang. Ano na? Congratulations, Trish. Kasi high honor daw siya. Very good. Dahil dyan may star ka. Dahil dyan itong score mo. Guys, mag-share nga kayo ng mga tanga moments niyo. Ay! Shock, sinabi ko! Hindi na para bang mabani TikTok. TikTok! I didn't mean it. I did it, but I didn't mean it. You did it.
Ano ba yung mga angat moments nyo? Guys, huwag naman yung ganyan. Kumakain ako. May nagsabi, ang angat moment ko ay nakaapa ako ng echas. Hindi ganun. Guys, no mentioning of brands. Mababan talaga ako dito na para bang hindi nyo ako makikita for a year. Over. Thank you, Wendy. Nagsettle po sa situationship. Okay lang yan. I relate. I relate. Most angat moment ko na siguro yung nagpasakal ako ng 5 years. 5 years kang naganto? Joke lang. At least gising ka na. Si Ate Saba yun. Oh, over. Thank you, Zidski. Guys, no mentioning of the bad word. Ano daw? Pumayag akong maging ninang ng ex ko kahit di pa ako nakaka-move on. Is that real or you're just joking me? Alam guys, alam nyo, ibang level of angat moment na yan ha. Ang angat moment is na-fall ako sa dapat kaibigan lang. That is a canon event. Lahat yan na. Universal experience yan na. Pero ako parang never. Like, pag alam kong kaibigan ka lang, saan kaibigan ka lang, okay. Don't cross the line. Oh, over. Ano yan? Ba't may mga shift? Ibig sabihin, hindi yan seryoso. Tapos pumapayag mo. Nag-revenge ka, be. Nag-settle. Ano daw? Pumayag maging back burner. Angat moment ko ay sumakay ng jeep na mali yung pupuntahan. Hindi ka kasi nag-read. Char. Ano daw? Angat moment ko ay na nagbubulag-bulagan na may kinakausap na pala siyang iba. You guys are so weird. Like, dapat, kapag obvious na, kapag nakikita ng dalawang mata nyo yung ginagawa nung keme nyo at mali yun, umalis na kayo. Wow. Coming from me, okay. Hindi na para bang matamaan ng sarili. Good luck, Uno. Pero legit, guys, like, pag alam nyo ng wrong, run. I mean, it's hard, especially if like sobrang tagal na ng pinagsamahan nyo. Pero like, girl, wake up. Iba sa feeling kapag talagang, you're out there, hindi mo na siya kasama, ganun. Si Advice, love guru ka, girl. Oh, iya. Over. Nag-iintay sa
Nag-iintay kahit alam mong wala ka talagang chance? Malay mo meron. Char, tinolerate pa yung pag-aangat. Okay lang ba ma-inlove sa stranger? Oo naman. Pero like, if gusto mong makasama siya, kilalanin mo na maigi. You know what I mean? Hindi pa yung na-inlove ka, tas sama ka lang ng sama sa kanya kahit di mo siya kilala. That's a no-no. Especially sa panahon ngayon na. Like, girl, ingat kayo. Ang daw? Angat moment ka, inalok ako kumain, tas kumain talaga. Girl, kahit naman ako aalokin na akong kumain, kakain talaga ako. Ba't ka aalok kung ayaw mo akong pakainin, di ba? Pero like, trait ko yun. Pag alam kong hindi ko kayang i-share yung pagkain ko, hindi ko inaalok. Kasi kapag inalok ko, tas tinanggap niya, masasad lang ako kasi kumain talaga siya. Like, in my mind, bakit mo kinain yung pagkain ko? Ano daw? Ano yun? Same lot. Diba? Parang, ba't mo iaalok yung food mo kung ayaw mo naman? Diba? Ayaw mo silang kumuha. Excited na ako marinig niyo yung kanta, guys. As in, narinig niyo narinig niyo na pala sa Fusion. Pero like, iba yung experience syempre kapag, maririnig niyo siya ng clear and loud. Let's get loud. Thank you, Paul. Mga nagre-request ng mga dance covers, guys, sobrang lag na talaga ng phone ko. I mean, di ako maka-film ng TikTok ng maayos. So, ayun. Kaya di ko magawa yung mga request nyo. Naglalag yung phone ko kasi full storage na. And wala na akong madi-delete. This is it. I need a new phone. Kasi first of all, di naman sa akin tong phone na to. Kaya guys, please, kung may mga side hustle. Side hustle! Yeah. This is still Ate Angela's phone. Nisipan ako. Alam niyo yung Ay, guys, isi-share ko ito dahil, ayan, usapang phone. Hindi ko alam kung alam na ng mga iba dito yung story about my phone. Pero ayun, angat moment ko yun. Talaga as in, bonak. Alam nyo ba, nabudol ako. Tas nanakaw yung dalawang iPhone. Phone I. And wallet. Pagkamahal-mahal. Bigay siya ng fan. Tas sobrang mahal ng wallet na yun and ang ganda. Buti na lang, ang laman ng wallet na yun ay barangay ID. And 100 pesos. Pero, guys, dalawang panelya, na-get luck. Like, sobrang engot. As in, nabudol. As in, hypnotized, guys. Angat moment ko yun kasi late ko na na-realize na, ba't ko binigay? Super traumatizing talaga. As in, budol. As in, basta ang story is like, may dalawang babaeng lumapit sa akin. Nagpapaturo ng direction. Tapos, may money involved sa usapan. Tapos para ako yung pinagkatiwalan nila dun sa money na ibibigay nila sa isang rental service keme. Tapos sabi nila, dahil sila na lang daw yung pupunta dun sa rental service na yun, hawakan ko daw muna yung pera and keme route. Tapos,
para daw mapagkatiwalaan nila ako, bigay ko rin daw yung mahalagang bagay na meron ako. Which is, nung araw na yon ay ang mga fonelya ko at yung wallet ko. Tapos, guys, binigay ko rin. Di ko rin alam. Sobrang, guys, legit, like, don't laugh at me. Guys, legit, don't laugh at me. Kasi kung nandun kayo, don't laugh at me, pero siya yung nagla-laugh. Like, hindi ko na makwento ng full kasi sobrang stressful niya. Sige na nga, anuhin ko, nakakwento ko na kasi ayaw niyo maniwala eh. Okay, so ganito yun. So, umaga, galing ako ng hospital. Nagpa-check up ako. And then, may binigay sa akin na reseta yung doctor na bilhin ko tong gamot na to kami. So, pumunta ako ng drugstore. Malamang, saka bibili ng pharmacy. Para bumili ng gamot. Tapos nung time na yun, wala daw yung pharmacy na yun, wala daw silang available na gamot na bibilin ko. So, pumunta ako sa ibang branch. Tapos, pagbaba ko ng jeep, may sumunod na, hindi naman sumunod, pero like may kasabay na akong dalawang girl. So, kasi in my mind, like meron pa akong schedule sa kayo ng hapon. So, I need to get back sa dorm ng agad-agad. And then, lumapit sa akin yung matandang babae. Alam mo, ito pa weird. Kasi same kami ng damit. As in, shade ng green, same. Yung pants din, same kami ng shade ng pants. Like, as in, parang ko siyang twin. Twin, where have you been? Ganun. So, nag-ask siya. Sabi niya, alam mo ba tong rental service na to? Ikaw, hindi ko po alam eh. Try ko pong i-Google Maps. So, Google Maps ko yung hinahanap niyang lugar. Thank you, Sebastian and Sids. So ginugol map ko, walang lumabas, walang ganun. So sabi ko, sorry po, hindi po kita matutulungan kasi wala din po lumalabas sa Google Maps. Well, perhaps, ask niyo po yung, perhaps. Ask niyo na lang po yung ibang tao, ganyan. Lakad ako. Tapos parang may babaeng sumabat, sabi niya, alam ko yung na yan, puntaan na yan. Tapos sabi nung lola sa akin, hinawakan yung kamay ko, sabi niya, paano ba? Sorry po, kasi may pupuntahan pa po talaga ako mamaya and kailangan ko na pong umalis. Ganyan. Tapos sabi nung babae, hindi na Neng, sabi niya, samahan mo na yung matanda, ganyan-ganyan, tuturo ko na lang. So, I'm like, naguguluhan na ako kasi, may sumasabat dito. So sabi ko, charot, di ko sinabi yun. Pero like, okay, sasamahan ko na. Over sa drama, pero like, sinamahan ko na. So, sama ko, ganyan, lakad kami. And then, biglang huminto kami. Sabi nung girl na mid-30s or 40s, sabi niya, wait lang. Ganito kasi yun. Kilala ko kasi yung may-ari ng rental service na yan. Pwede kitang tulungan, makalis ka ng 10,000 pesos pag ako yung kinuha mong something, ganyan. Ako syempre usap ng matanda yun. So, di ako nakikinig. By Aja. Ganun. Parang, okay, hindi ako nakikinig. Ganyan, usapang pera and all. Tapos biglang, basta ito na, nag-uusap sila about it na parang, ang mangyayari is, yung mid-40s na girl, siya na lang daw yung pupunta dun sa rental service and all. Tapos, basta ganun. And then, may naisip yung matanda. Sabi nung mid-40s, wait lang. Wag mo, yung sabi niya sa matanda na parang, wait lang. Magkano ba yung dala mong pera dyan? Sabi nung matanda, 70K. Yan, parang, 70K? Meron siyang 70K sa cash? So, bagal yun na, parang, okay, dead ma. And then sabi niya, naku, huwag mong papakita yun dun sa may-ari na meron kang 70K. Kumuha ka lang ng 20K, ganyan. Samahan mo ako, tapos 20K lang dalhin mo. The rest, bigay mo sa kanya. Tinuro ako. Sabi ko, wait lang po, bakit po kasali na po ako dito?
ako daw yung maghahawak muna ng pera. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, wait lang po, bakit po ako po yung maghahawak ng pera and all, ganyan. Hindi, kasi kapag pinakita nitong matanda na meron siya 70K, baka gulangan siya nung keme-keme. Ganyan. Basta ganun. Guys, sorry, hindi ko na ma-explain na maayos. Basta ganun yung nangyari, okay? Sana nagigets niyo ako. Okay, ganyan. Tapos, parang sinusuksok na nila yung sabi nilang 50K dun sa bag ko. Yung bag ko, ano siya, dalawa kasi yung phone ko that time. Di ba? Parang watch. Angat moment talaga. Bakit ka magdadala ng dalawang Fanella? Yung isa wala namang SIM card. Clout. Charot. Hindi. Anyway, ganun. So, pinipilit nilang isuksok yung 50 kyaw dun sa... Pero eto guys, weird. Kasi nakabalot yung pera sa isang eco bag. Pero, hindi pa yon. Like, basta alam ko na eco bag lang, hindi ko na sinilip yung loob. Angat moment talaga, okay. Angat moment talaga, hindi ko na sinilip kung totoong pera nga siya. So, sinisiksik nila. So, hindi nila masara yung bag ko. Kasi sinasara nila ganyan. Sabi nila, tanggalin mo yung cellphone mo na isa tsaka yung wallet mo para malagay ng maayos yung pera. And mind you, ganito lang siya kanipes. Sas ang bono ko, naniwala kong 50 kyaw yun. Okay. So, ending, hawak ko na yung dalawa kong phone and wallet ko. Tapos okay, lakad. Sabi niya, okay dun ka na lang namin hihintayin, dun sa kung saan ko sila kinausap nung una. Iikot namin yung rental car. Tapos, dun mo na lang iabot yung pera and all. So, sabi ko, okay po. Wala akong nagigets, to be honest, wala akong nagigets. Just like, paano ko siya ikwento sa inyo, hindi ko na nagigets. Pero, wala na akong nagigets sa nangyayari. Basta hawak ko na yung 50 kyaw. And then, imi-meet up nila ako dun sa may kanto. Tapos, kapag nakuha na nila yung rental car, iikot nila dun sa may bandang gasolinahan, which is tapat nung kanto. Okay? Gets niyo ba? Basta ganun. Sabi ko, okay po. Tapos, sinamahan na nila ako. Tapos, nire-remind nila ako na, dito ka lang dito ka lang. Iikot namin yung rental. Kasi, okay guys, backstory, ito pala. Yung matandang kausap ko, galing daw silang Baguio. Tapos, sila ng mga strawberry. Okay, bagsakan ng strawberry and all. Tapos, kailangan nila ng truck. Yun yung kinikeme nila sa rental keme. Okay? Okay? Tapos, alam nyo ba, so weird. Kasi yun nga, habang naglalakad kami dun muna, parang, niloloko-loko pa ko na matanda na, kilala mo ba yung si Liza Soberano? Ganyan. Alam mo yung pinag-shootingan nila ng Forevermore. Kasi di ba sa Baguio yun? Yung parang strawberry and keme. Sabi ko, opo. Ganyan, naniniwala pa ako, be. Ang engot. Nagpapagulang ko na, opo, ganyan. Binigyan niya pa ako ng number niya. Next time, pag pumunta ka ng Baguio, ito yung number ko. Text mo lang ako. Pag pumunta ka, bibigyan kita strawberry. Okay. Hindi ko na alam kung Forevermore yan. Basta yung keme. Okay. Punta na ulit tayo dun sa, pinapapunta nila ako sa kanto at hintay nila ako dun, ganyan. So, ayun na. Okay, doon na ako sa kanto, pinapaalala nila, dito ka lang, okay, asa yung pera, ingatan mo, hug mo yung bag mo. Girl, hinag ko talaga yung bag ko para kong engot. And then, tas biglang ito na, sabi niya, ay, wait lang, sabi nung matanda, wait lang, dahil hawak mo yung pera ko, pwede bang, kumuha din ako ng something na mahalaga sa'yo, kasi, hindi ko sure, baka itakbo mo yung pera. Like, sabi ko pa, be, ay, hindi ko po itatakbo yung pera, malapit lang din po ako dito. Madali niyo po ako mahanap. Hindi ko alam ba't ko sinabi yun. Like, tapos sabi niya, tapos una hindi ko nga nagigets, ano something special? Ano something mahalaga? Tapos sabi nung mid-40s na babae, ang minimin nung matanda, bigay mo daw yung cellphone mo sa kanya. And tapos sabi ko, pwede pong ID ko na lang, ganyan. At least, di ba, ID, madali mo ako mahanap, girl, di ba? Tapos, girl, ang next na nangyayari ay, kinuha nila sa kamay ko yung dalawa kong cellphone at wallet at nilagay dun sa bag ng matanda. Tapos sabi ko, okay po. Ganun na lang ako, girl, parang, okay po, dito lang po ako. Tapos yung nagmamadali na silang umalis. Ganun. Okay, so, walk sila. Tapos sabi pa,
Eto, before pala sila mag-walk away, sabi pa, pwedeng dun ka na lang sa gasolinahan. As in, tawid lang, girl. As in, eto yung kanto, tapos eto yung gasolinahan. As in, tatawid ka lang. As in, parang wala pang 5 seconds, nakatawid ka na dun sa gasolinahan. Alam mong ginawa, pinasakay pa ako ng jeep, pinaikot pa ako. Diyan sa may Tomas Morato Circle, dun nangyari yun, guys. Pinaikot pa ako dun, sabi, sumakay ka ng jeep, huwag ka nang maglakad kasi yung pera, ganyan-ganyan. So, binigyan pa ako ng pamasahe, girl, pang jeep. Tapos ako naman tinanggap ko kasi as in ginarag nila ako na parang tinutulak na nila ako sa jeep. Ayan, sumakay ka na. Pumara ng jeep and all. Parang, ano nangyayari? Pero like, hindi ako rattled. Okay, kalmado ako. Pero like, nalilito ako sa kanila. Pero hindi ako yung ganun. Okay, so parang, okay, sige, sakay ako ng ano. Tapos alam mo, girl, sa jeep, yakap-yakap ko yung bag ko. Pero the fact na parang as in ikot lang siya for like 3 seconds. Sakay lang ako ng jeep for 3 seconds. Ganun lang yung nangyari, guys. Tapos, so umikat na yung jeep pagbaba ko dun sa may gasolinahan. Tapos alam niyo, diba, syempre pagbaba ng jeep. Tapos parang umangin yung mukha ko. As in, nahanginan yung mukha ko. Kinilabutan ako, guys. Sabi ko, bila parang, alam mo, parang ako na-hypnotize and everything. Tapos pagka daan ng mga maraming kotse, pagbaba ko, as in, girl, kilabot levels. Sabi ko, wait. Tapos alam mo, una kong ginawa, chinek ko agad yung bag ko. Tapos inopen ko yung eco bag kung pera ba talaga yun. Tapos sabi ko, shucks, hindi siya pera. I know, nakamedyas pa siya eh. I know. Sabi ko, oh my God, hindi to pera. Tapos, as in yung dugo ko parang umaangat na ganun, girl. Tapos pumunta ako dun sa may gasoline boy. Tapos sabi ko, pera pa ng gunting. Ganun talaga, nak. As in, sabi ko, pera po ng gunting, pwede pong pabukas to, ganyan. Tapos kinakwento ko na sa mga gasoline boy ko ano yung nangyayari. Tapos sabi ko, parang nabudol po ata ako, ganyan. As in, girl, umiyak na ako, parang, like, binabalikan ko ngayon, parang, gano'n talaga, okay. Hindi to sa pagiging OA ka magkwento, pero legit, guys, ganito talaga nangyari. As in, parang nagpapanik attack na ako, hindi ko na alam gagawin. Tapos sabi ng mga gasoline boy, hala, naku, nabudol ka, ganyan, hindi to pera pagka-open, girl. Puro siya papel. Thank you, John Jan, for the gift. Pero, as in, yes, may Petron. Doon siya nangyari. As in, grabe, I'm so devastated at that time. As in, parang, kumbaga naasinan ako. Nasabuyan ng asin. Ganyan yung level. Legit. As in, ganun. Tapos, iyak na ako ng iyak. Kasi, girl, wala na ako cellphone. Sinong kukontakin ko? Good thing, malapit lang yung tinitirhan. Malapit lang yung dorm namin doon. Tapos, which is itong dorm na to. Okay. Guys, 2023 lang to nangyari. September 1 to be exact. Tapos, syempre, as in, hindi ko na alam gagawin. Ganyan. Tapos, nagkukwento lang ako sa mga gasoline boy doon sa may security guard. Doon sa may tabi ng ganyan. Tapos, sobrang bait nila kasi like, pinapunta agad nila ako sa barangay. Like, sobrang wala ako sa wisho, pero I have to act quickly para mahanap ko pa yung phones ko. So, pumunta kami ng ito pa, sobrang iyak ko nun. Diba yung gasoline boy, ganyan. Ay, yung guard, may motor yung guard nung gasolinahan. Sabi niya, hatid na kita dun sa may barangay kasi baka may CCTV, baka nakita yung mukha and all, ganyan, baka sakop nila yung area na to and all. Hatid na kita. Tapos, ito pa ang sad thing. Alam niyo sad thing? Umuulan pa nun. Like, grabe yung parusa, as in umuulan na nun. Parusa! Sobrang malas. Okay. Anyway, ayun na nga. So, umiyak pa rin ako, ganyan, pero like, kalmado na ako and all. Tapos, yun nga, sinakay na ako nung sa motor niya. Tapos, nagsusorry pa nga yung security guard kasi naulanan daw yung helmet niya, kaya basa. Tapos, ate, dead mo na, hindi na para bang umarte ka pa. Suot mo na yung helmet, pumunta na kayong barangay. Tapos, before kami umalis dun sa may gasolinahan,
binigyan ako ng 50 pesos ng gasoline boy kasi para daw makauwi ako sa amin. As in, grabe yung buhos ng luha ko. Parang, girl, as in parang, wow, the humanity restored. Pero like, legit, kung sino pa yung, alam mo yun, yung walang-wala, pero like, tumulong pa talaga. Ganun. As in, grabe dun ako naiyak na parang, Okay, anyway, so umandar na yung motor. So, alam mo, sabi pa sa akin ng mga tao, ng mga nasa gasolinahan and dun sa, yung sa queue na parang, tumintain ka ma'am sa paligid, daanan natin, dinadaanan natin kasi baka makita pa natin. Kasi natatandaan ko pa yung face. Nung araw na yun, natatandaan ko pa yung face. Kaya ko pa silang i-describe, ganyan. Tapos ayun, pero wala, hindi ko naman nakita sa daan. Kasi basically, baka ang nangyari is, may naghihintay na kotse na sa kanila, tumakbo na sila somewhere. Ganun kasi mga modus, di ba? Like, after kanina nakawan, may mga nakaabang ng sasakyan nila para kumaripas ng takbo. Ganun. Okay. And then, doon kami sa barangay. So, napablotter ako. Ending, wala ding kwenta. Kasi like, I'm sorry, pero wala ding nangyari. Kasi sira daw yung CCTV malapit doon sa area na kung saan ako nakawan. Malas moment. Angat moment na naman. So, parang, grabe naman tong AI. Lot shares a hilarious Budo story from September. Okay, AI. Anyway, grabe. So, ayun na nga. And then, so, after ko malaman na blind spot pala yung pinagnakawan na area, ganyan-ganyan. Pumunta kami sa police. Pablatter ulit kami doon, ganyan-ganyan. Tapos, alam mo, rumonda pa kami nun, nak. Rumonda pa, as in, sakin kami ganyan. Tapos sabi ng mga police, puntahan nyo, kami. Tapos sabi ng police, parang, ano pang ginagawa nyo? Di sa mga kasama niya, parang, wala pa naman 24 hours na nakawan tong bata. Tulungan nyo, ganyan. Tapos, rumanda kami dun sa area. Walang nangyari, guys. As in, tapos nakabalik na. Okay, nanakawan ako, guys, mga alauna. Or mga tanghali, mga 12 p.m. Tapos, tapos na yung mga mission namin dun sa police, mga 6 p.m. Tapos, 7 p.m. ko na na-block yung mga bangko, mga Gcash. So, ayun. So, ang ending, naglaganap ako ng post. Pinakalat ko sa Blue app na nakawan ako. And kung sino mag-chat sa kanila, it's not me. Okay, anyway, ganyan. Tapos wala din yung Find My Phonelia. Walang gano'n, naka-off kasi. Okay, angat moment ko yun. Na naka-off yung Find My Phonelia. So, hindi rin nahanap, guys. So, anyway, ganun yun nangyari. So, basically, hindi na nabalik yung 2 Phonelia ko and my wallet. And this is, ito pa. Audacity talaga ng mga nagnakaw. Alam mo, tinext pa. Kasi alam ko yung phone number ko, malamang. Text kami gamit yung ibang na, phone, ganyan. Parang, please, ibalik mo na. Alam mo, guys, I'm so ready na ibigay na yung whole month allowance ko para lang mabalik yung phone ko. Sabi ko, bibigyan kita ng ganitik na halaga, bigay mo na sa akin, balik mo na sa akin yung phone ko. Ganyan. Tapos sabi niya, send ka muna ng 500 sa Cash G. Parang, the audacity of you. The audacity of you, manghingi ka pa talaga. Tapos sabi ng mga police, nako, wag kayong wag kayong maniniwala sa mga ganyan. Lalo ka lang kami. Tapos sabi ko, bullshit. Sabi ko dun sa mga magnanakaw, sige sa inyo na yung phone ko. Charot. Pero like, I'm so devastated. And then, ayun, pinahiram na to ni Ate Angela tong extra phone niya sa akin. Thank you, Ate Angela. Na hanggang ngayon, hindi ko pa napapalitan. Like, I'm so poor to buy a new phone. Pero thank you, Ate Angela, for lending me your phone. Angel sent from above.
Ganun. Ganun yung atake, okay? This is the story of my phone. Right now. Grabe. As in, sobrang lala nun, guys. Wala namang nabawas na pera. Kasi, parang the night na nakawan ako, blinak ko na talaga. Parang, sabi ko sa email ako sa mga kemi. As in, yung lala talaga sa, please block my account. Kemi, ganun. Tapos, syempre, ang lala, before mo ma-unblock yun, ano ka pa ng new SIM card. So, ayun. Sobrang, danas talaga. Buong September, sobrang malas ko. Tapos, after 2 weeks, naloko ako. Ay, perfect talaga yun. I mean, this is not new for the old Zaya, pero like, alam nila yan, like, hindi na para bang na-cheatan. Kaya yung angat na kanta is for me. Parang, thank you, Zach, for making a song for me. Sobrang danas talaga, like, hindi na para bang balikan kasi, guys, eto, kung nasa PBB ako ngayon, nagpapakatotoo ako ngayon, like, napag-cheatan pa. Pero guys, eto, situationship lang yun, okay? It's not my boyfriend or what. Pero like, naloko pa ako. Grabe naman, danas talaga. Hindi na para bang hanapin nyo sa social media ang history ng, ano na yun. History ng, ano na yun. Pero like, hindi naman ako proud to say it. Kasi like, it's a very unfortunate event. And hindi siya something na ibabrag ko talaga. Pero like, alam niyo yun, danas ko kasi. And it's related to our new song. Siyempre, hindi ko na na-retrieve yung mga recent pictures and all. Yun lang. Wala. Siguro after ako nakawan, binenta na sa, GH. Anyway, ayun. Grabe yung song promotion, no? Very like, recap of my angat moment 2023. Kaya guys, naalala niyo yung TikTok namin na ano yung favorite angat moment nyo? Di ba sabi ko doon, ay, wala akong angat moment this year, last year lang. Yun. Pero guys, wag yun na hanapin na yung angat moment na yun na kasi hindi na para bang hanapin pa, okay? Let's move on. I'm happy now. Truly. Kakainis eh. Hindi na para bang i-retweet. Pero like wala na yun on the blue app. Yes! Let's focus on the present. Pero grabe, sobrang danas talaga. As in, subok talaga yung taon ko na para bang, Lord, I'm not your strongest soldier. iPhonelia 11. iPhonelia 11 siya. Good luck sa board exam, RJ. Hoy, Axel, ano ba sabi ni Mama? Pero grabe talaga. As in, danas. Okay. Ngayon, looking back, like, funny moment na lang talaga siya for me. Funny but sad. Pero like, hindi na para bang magmukmuk. Pero naka-move on naman ako agad. Like, sa nawala akong Phonelia and sa na-experience na, move on naman na agad. Pero alam nyo, after nung nangyari na yun, like, my motto, no mercy. Like, no mercy talaga. Parang sabi ko, gustuin ko mang maging mabait, pero parang ayoko na tumulong. Ganon. I mean, thanks kay JM.
We listen and we don't judge. Talaga. Hindi na talaga kakausap ng strangers. I mean, pero legit after nung nangyari sa akin, guys, don't judge me kasi talagang iba yung experience eh. Kapag na-experience nyo kasi, edi na-experience nyo. Hindi, pero like, ganun. Dead ma sa barangay ID kasi na-expire na rin agad. Hindi na, parang gustuhin ko mang tumulong, pero like, piling ano na lang talaga, piling people, and as in, may scanner na yung mata ko, like, charot, hindi, pero like, kaya sa mga ano na lang, sa mga hayop, sa mga animals na lang tutulong, na para bang, Thank you, Kuya Joshua. Yes, lesson talaga na parang, guys, pag, ano, yung mga, alam niyo naman yan, yung mga modus-modus. Kaya, guys, lagi kayo mag-iingat, especially pag mag-isa lang kayo. Hindi na para bang magpalo. Pero yan. Yeah. It's so weird na nakakwento ko siya ulit. Kasi, ang tagal na ulit since nakwento ko to. As in, sobrang, yung mga old Zaya, legit, alam nila yun na parang after 1 week ata, tsaka ako nag-live, tas in-explain ko sa kanila yung nangyari. Grabe, awang-awa sila sa akin. Sobrang laugh. Nakakatawa. Pero as in, ala, sana okay ka lang, Luna. Ganun. As in, umiyak ako sa live stream nun. Kasi nga, atake. Thank you, Kim Poy. Diba, Ate Uri? Lesson learned talaga, guys. Good night, Lemon. Alam ko meron nun sa YouTube yung ano, kwento ko na yun. Pero like, alam ng mga members ko na hindi ako burara sa mga gamit-gamit. Alam nila, ayun pa, which is weird, kasi alam ng mga girls na masungit ako na parang hindi naman ako makausap ng kung sino-sino. Ako pa daw yung nabudol. As in, pag uwi ko dito sa dorm, iyak talaga ako man. Sabi ko, alam kasi nila nangyari, parang may contract signing kami sa isang, ano nun, parang client, ganyan. Tapos di ako naka-attend, sila lang umattend na 4. Tapos, alam na nila yung nangyari, ganyan. Siyempre, nasa labas nga ako, hinahanap ko yung phone ko, ganyan. Tapos, pag uwi ko dito, as in, yakap nila ako. Okay lang yan. Ganyan, ganyan. Ganun. What? Hindi na para bang ma-hold. Pero ayun yung nangyari. Pero ayun nga, extra ingat. Wow! There's a galaxy. Thank you, Miguel. Yes, buti na lang hindi ako sinaktan. Kasi kung hindi, sasaktan ko din sila eh. Thank you, Sins. Hindi na. Sa mga may QR ko dyan sa CashG, guys, baka send kayo ng send, hindi na gumagana yun. I have a new one na. Pero syempre, hindi na para bang ibigay dito. Pero yun. Sobrang danas talaga, like, ganyan. Yung akin yung iba na yung number ko ngayon. Hindi na para bang tawagan nyo, guys. Pero ayun. Wala, hindi yun masisend. Kasi unavailable na ata yung number. Anyway, danas talaga. Kaya ngayon super, grabe na kumilatis.
Kaya wag niyo ako sasabihin na judgmental ako kasi ito yung charot lang. So, yun guys. Kaya please, mag-ingat din kayo, okay? You'll never know. You'll never know. Then, na-retrieve ko yung number ko dun sa nanakaw. Pero like, ngayon, unavailable na siya. Yung SIM ko na yun kasi na-lock. Okay. Sabi nga ni mama, wag kang tanga-tanga. Huwag magpapaloko sa gaya mong magaling salita. Literal, huwag mapapaloko sa magaling magsalita. Yung tuloy na budol. Anyway, yun lang yung angat moment ko. Yun yung pinakamalalang angat moment ko, Good night, Han. Miss you to Ate Yuri. Paano kung love language ka ay words of affirmation? Ikaw na yan, nak. Depende na yan sa'yo kung magpapaloko ka. Hi, Pitpoon. Sawadi. Sawadika. Thank you, Ate Dayan. Ako, love language ko, acts of service and physical touch. Thank you, Agazi. Wala na, nakalimutan ko yung mga itsura nila, guys. Grabe naman yung MBTI update ulit. Kaka-MBTI ko lang last 2 months, guys. Or 1 month. Ginagamit ko yung honor ko pang Codem. Pero kasi syempre pag contents and all, kailangan malinaw na camera. So, I'm still using this phone. Hindi pa naman binabaw ni Ate Angela, which is, I love you, Ate Angela. What is happening? What is happening? Live will end in 4 minutes. What? Sana makabalik kayong Davao. Yeah! And nakakagulat kasi yung dami na palang Zaya sa Davao. What? Bicol, wala pa rin ba? I think wala pa. Ano ganap sa Aniv? Guys! Mag-ipon na kayo kasi we have. Oh, hindi na para bang mga spoil. Pero mag-ipon na kayo kasi baka magpa-Aniv event. Imagine nyo, 3 years na tayo. Parang kailangan na mag-break. Mag-break? ID ko sa Scodem. I forgot. Chizu ata. Huh? Guys, may i-re-reco pala ako sa inyong K-drama When Life Gives You Tangerines. Tama ba? Sobrang ganda nun. Thank you. Si Ate Nice ba yun?
Yes, ako yung from Mixin before, guys. Grabe, like, okay. So, like, if meron kayong family problem ngayon, iyak ka talagang malala dyan. Over sa iyak. Yung youngest po ng Mixin before si Kath ng Pixie. Parang, second, ako lang yung pangalawang youngest. Thank you, Kimboy. Pero grabe talaga yung iyak ko. As in, parang kada scene with parents, cry talaga malala. And grabe, parang ang lala na ng standards ko sa lalaki after ko mapanood yung... I mean, may last 4 episodes pa. Sa March 28 din yung release. So, hindi ko alam anong unahin ko. Kung manonood ba muna ako or magsistream. Yes, yun yung bagong drama ni IU. Truly, suffer kayo talaga per episode. True. I mean, yung una medyo parang na-weirdohan ako and naboringan ako kasi nga, hindi ko type yung mga, drama na, ang tawag dito? Yung parang, old days. Buhay ng, basta, yung buhay ng mga Korean sa dating panahon, ganun. Hindi ko type yung mga ganun. Kaya hindi ko pa napapanood yung Scarlet Heart. Ano pa bang mga ganun drama, hindi ako mahilig. Historical. Kaya nung nanonood ako nung When Live, parang, okay, nanonood ako episode 1, tapos dinedma ko muna siya. Tapos after 2 days, binalikan ko yung, drama, tapos pinanood ko na. I mean, pinush ko lang talaga kasi andun si Bogum, pero I stayed for the plot. Ayun. Sobrang galing umakting ni Ayu and Bogum, guys. As in, perfect talaga. Oo, tas nung una hindi ko pa maintindihan yung episode 1, hindi ko maintindihan. Parang, ang lalalim ng words na ginagamit. Pero ayun, sobrang ganda. Tapos, yun, kung mahilig na kayo sa Reply 1988 kind of drama, yun, suggest ko When Life Gives You Tangerines. And also, I like Hospital Playlist. Mga lang, slice of life kind of drama. Yung mga, yun? Yung may 20. Hello, 20s. Mga ganun lang. I mean, normie lang. Hi, Chloe! Pero natapos ko yung Crash Landing on You, Hindi ko rin alam bakit ko nabetan yung Crash Landing on You. Grabe din yung iyak ko dun sa Crash Landing on You. Yan, 25-21 na. Tapos ko na yan. Ano pa ba? Record of Youth nga, kahit hindi maganda yung plot. Nagstay pa rin ako. I mean, pinanood ko pa rin dahil kay Bogum. Bogum number 1. For me talaga. Anong QOT? Alchemy of Souls, hindi pa. Queen of Tears, hindi ko tinapos. Vincenzo, yun. Tsaka yung The King. The King na betan ko. Kasi may 2 world siya, diba? So, parang carry na sa akin. Waikiki, hindi ko rin nasimulan yun. Hometown Cha-Cha-Cha, hindi rin. Mga ano pa ba? Aji, yung Aji 3. Hopeless Romantic kasi ako before. So, mga na-enjoy kong mga drama ay weightlifting, Strong Woman Dobong Sunod, ganun. School, 2015. Our Beloved Summer, yan, natapos ko na rin yan. And I hate it, kasi nakaka-relate ako dyan. Wow. Oh, I'm Not a Robot. Tapos His Psychometric, yan. Bet ko rin yan. Tsaka yung, yun? She Who Smells Keme-Keme. Ano yun? He Who Smells Flowers, something. He Who Sees Flowers. Hindi ko alam, I forgot. Ano yun?
18 again yan. Iniyakan ko din yung dulo niyan. Penthouse, hindi ko natapos. Kasi sinasabi sa akin may kamukha daw ako dun sa Penthouse. Biro na ba yun? Sinasabi sa akin ng kapatid ko. Tapos hindi ko na serious, so... Yan! Fight for my way! Tapos ko rin yan. Hi, bye, mama. Hindi ko atan... Ay, nastimulan ko, pero di ko, ano. Tapos ano pa ba yun? Yung mga drama ni Jongsook. Yung W... Ano pa ba? Random kasi which K-dramas did you start with? Nag-start, ano ang una kong pinanood? Pinaka-ano ko talaga, yung as in, walang hindi siya Tagalog dub. Una kong pinanood, My Love from the Star. I mean, na-curious kasi ako, bakit may, GMA version, ganyan. So, pinanood ko, My Love from the Star. Tapos, simula nun, I Hate You, Kim So-yun. Cha! Pero like, you know. Tapos startup, yan, natapos ko din yung startup. Yung mga Tagalog dub, hindi ko kasi siya, inaabangan dati sa TV. Like, okay, punyari, pag naabutan ko lang, yung Coffee Prince, mga ganyan. Pag naabutan ko lang, okay, papanoorin ko. Pero, hindi ako na-curious. Pero like, yun. Attorney Woo, parang last 2 episodes di ko ata pinanood. Pinocchio, natapos ko ata yan. Itaewon Class, hindi ko pinanood. Thank you, Sin. Legend of the Blue Sea, yan. Isa din yan sa mga pinanood ko. Nagda-download pa kami ng movie. Recent ko na pinanood. Ito, When Life Gives You Tangerines. Pero yun tapos na, Summer Strike. Yun, Summer Strike. Sobrang comforting nung, yun din, i-reco ko din yun. Sobrang comforting nung, sa akin, drama na yun. Charlotte Erica Goat. Mali po kayo ng surname. Charot. Nevertheless, I mean, hindi ko tinapos. Parang alam ko na kasi mangyayari sa dulo. Nung una na-enjoy ko pa, pero like, wala pa yung may last 4 episodes pa yung When Life Gives You. My Beloved Summer yan, natapos ko rin yan. Ano ko mga natapos ko? Hindi ko na kasi matandaan. Meron pa yung parang, Love Alarm. Pinanood ko din yan. Daily Dose of Sunshine, hindi ko alam. Hindi ko nga tinapos yung Liberation Notes kasi parang ang heavy niya for me. Pag mga drama na parang feel ko, hindi ko kakayanin, hindi ko talaga pinapanood. Pag yung mga about, life na parang, basta heavy on mental, hindi ko mapanood. Twinkling Watermelon, yan. Natapos ko yan. Tinapos ko talaga yan. Youth of May, hindi ko napanood din. True Beauty, parang hindi ko ata tinapos. Ang old naman ng Jewel in the Palace. Yung Extraordinary Attorney, ko yun, napanood ko, pero di ko tinapos din. Newtopia, hindi pa. Eto, mahina talaga yung, mahina. I mean, maliit lang talaga yung attention span ko, legit. Like, pag hindi ko talaga gusto yung plot, or like yung mga actors mismo, hindi ko pinapanood. Basta sobrang hirap ako makatapos ng K-drama kahit complete na yung episodes. Kahit movie, hirap ako. Kailangan may kasama ko manood ng movie para tapusin ko. Or unless sa cinema ko panoorin. Wala akong choice kundi tapusin siya. Yung mga doctor na yan, mas pinaka na-enjoy ko lang is Hospital Playlist talaga.
11. Wow. Gusto ko yung ano rin kayo. It's okay to not be okay. Maganda din yun. Pero Kim So yun. Nagalit na. Bakit ang payat ko? It's the genes po. Payat po yung side ng sa mother ko. Lahat kami payatot doon. I mean, legit As in, ano talaga, hindi po tabain yung yung sa mother side ko. And I guess doon ako nagmana. Even my siblings, payat din sila. Wala kaming diet. Pero like, it's your choice if gusto mong mag-diet, ganyan. Some of the members do, parang, they do fasting, ganyan. Especially, kunyari, pag may malapit na MV shoot, ganyan. Fasting sila and all, diet, ganyan. Ano lang, ang meron kami is workout. Pero I love my body. Especially now, kasi nag-gain talaga ako ng muscle. Pero nung high school talaga ako, as in, payat talaga, guys. Nabubuli ako because of my body. Pero hindi naman yung bully na like, tutulak ako. Kayo itulak ko dyan Charot. Pero ayun, nabubuli ako, inaasar-asar ako, ganyan. Pero like, dead mo, di ako na-offend. Ang OA, over. Pero hindi naman ako na-offend. Kasi meron naman ako self-confidence nun. Like, yung believe ko kasi sa sarili ko nun, like, hindi naman over, pero like, ayoko nung na-feel bad about like my body, my face, and all. Parang I'm proud of what I have. Ganun. Happy birthday, Gail. Malapit na yung birthday mo. Kaya happy birthday to you. Mas bully ka. Uy, never ako ng bully. Legit yun. Parang mas pipiliin ko na lang na tawanan na lang yung mga everything kaysa mambully. Ganyan. Alam niyo may mga kaklase ba kayo na parang sa sobrang kengkoy, nasasaktan na sila ng mga classmates niya. Kunyari, okay, ganyan, papatawa. Tapos may mga guy classmates na parang tinutulak-tulak, yung parang akala mo magkakatawan or whatsoever. Ganun yung nangyayari sa akin dati. May one time na nasampal ako ng kaklase kong lalaki kasi tawang-tawa daw siya sa akin. Pero babe, di mo ako sasampalin. Ganun. Sino yun? Is that Dylan? Pero ganun, nasampal niya ako, sabi ko, buisit ka, ganun. Pero like, hindi ko sinampal pabalik, syempre. Yung amba lang, ganun. Ganun akong person. More on lang ako, ganun lang. Kaya I hate guys na parang, charot. Hindi, I hate guys na parang, yung trato nila sa girls, parang, akala mo is like, same lang sila ng strength, ganun. Anyway, pero alam nyo, yung guy na yun, nagkagusto yun sa akin. Hindi ko alam kung revenge niya ba yun sa akin kasi hindi ko siya gusto. Pero like, hindi na para bang manakit. Ganun. Pero like, ewan ko, nakakainis yung guy na yun. Pero ayun, legit yun. As in, kengkoy talaga ako ever since high school naman. Kahit elementary, high school, senior high school, ganyan. Nung college lang ako naging kasi irregular student ako, hindi na para bang,
Hindi na para bang magpatawa. Pero ayun. Sabi nga nila, ako, babaeng bakla. Ganyan. Which is okay. Ganun lang. Ganun ako. Pero like, never ako naging bully. I mean, nabubully ako, pero like, hindi naman super serious na parang papatawag kay parents mo. Hindi naman ganun. More like, ko lang, nire-resent ko lang sila parang ganun. Hello, Lloyd from Canada. Saw you the first time sa CCP Fusion. Hi! Nice to meet you. Since irag ka nung college, nakahanap ka rin ba ng permanent circle of friends? No. Hindi. Kasi, unang school ko is sa Manila. Tapos, bumalik ako ng QC. Nag-school ulit ako sa dati kong school. Tapos, parang, sobrang hiya ako. Kasi parang, alam nyo guys, ma-pride ako na parang dapat like, nasa normal pace yung buhay ko. Ganon. So, parang hindi ko tanggap na naging ereg ako nun. So, parang, medyo sad ako kasi parang malilate ako graduate. Which is, hindi na nangyari, dahil. Hindi na nangyari. Hindi na nakagraduate ang gay. Pero like, ayun, nasad ako. So, parang nahihirapan akong, makipag-friends nun. Even though, naman, friendly naman yung mga classmates ko nun. Pero nahihirapan talaga ako. Tapos, di ba, bumalik ako last year. Parang last year, January. So, ibang batch na naman yung kaklase ko. May mga naging friends ako for a while, like for one semester. May mga naging friends naman ako, ganyan. Pero like, siyempre di ako nag-enroll again the next semester. So, parang dead man na, kinalimutan ko na ulit sila. I mean, hindi naman kinalimutan, pero like, hindi na ako nagpa-apekto na kung friend ko pa ba sila or what. Ganun. So, yun, medyo ako, ma-pride nga ako. So, parang for me, hirap na hirap akong bumalik ng school, ganyan. Kasi parang, may moments na nasa-shy ako, ganun. Parang sabi ko, yung mga schoolmates ko, mga batchmates ko, graduate na may trabaho na, tapos ako dito pa rin. OA naman. Over naman sa pagka-sad. Pero ganun, meron akong ganung feeling palagi. Pero sabi nga nung Bini, buhay ay di karera. So, go for it. Mag-enroll ka pa din. Pero for me, I think mag-ipon muna ako para mapaaral yung sarili ko. Kasi, parang matanda na rin yung parents ko. Parang for me, napagdesisyonan ko na to na parang, if ever man nababalik ako ng school, ayoko na mag-rely sa parents ko. Pero nung nag-enroll ako last year, yung baon ko, galing na sa akin, di na ako humingi sa parents ko. Year ako nag-stop, second year college. Yeah, masaya naman maging ireg kasi parang, may moments na parang, yung vacant mo, 4 hours, ganun kalayo. Pero like, masaya naman siya, pero for me, parang, hindi siya fit for me kasi nga may trabaho na ako. Alam niyo yun, nagigets niyo ba yun? Parang, hindi siya applicable sa buhay ko ngayon. Do you get me, guys? Because I get you. Charot. Pero ganun. Dream school ko, UST. Pero I never tried na mag-exam sa UST. Kasi parang, di naman kami mayaman. Ganun din. Di rin kami mayaman kasi, guys. Di naman well-off yung family ko. So parang, hindi na para bang mangarap ng super big. Ganun. Parang, nung time na yun, naging practical na lang ako na, okay lang, malapit sa school, ganyan. Mababa din yung tuition and all. Pero kasi ni-risk ko talaga yung mag-aral sa Manila, tapos di ko pala kinaya. Kasi grabe talaga yung traffic. Isipin mo, from Fairview ako, tapos sa Manila ka nagsa-school? Are you crazy by La Seraphim? Ganun. Course ko nung una is International Studies. Tapos, nag-shift ako to Communication Arts. Tapos, ayun din, dahil nga Communication Arts ako, parang, yung sa school namin, required talaga na lagi kang present
physically, syempre may mga shooting kayo, ganyan-ganyan. May mga film making kayo and all. And hindi ko siya kaya. Yun din yung na-realize ko nung bumalik ako last year na parang sabi ko, ito na pala yung mga subjects ko, ito na pala yung ginagawa sa year na ganito. Tapos parang for me, hindi na talaga kaya. Kasi nga, ayun din. Ano naman unpredictable naman kasi yung schedule namin as idols. Kasi nga, it's either like may papasok na event sa ganitong week, tapos syempre, kunyari, may school ako ng ganito, ganun. Nung una, okay, nakakaya ko pa, pero nung parang patapos na yung semester, doon na bumuhos yung yung events ng kaya. Tapos di ko na na-manage yung time ko na pinapatawag na ako ng professor ko kasi parang naka 3 absence na ako sa subjects na. Tapos, ayun. Mahirap siya, ganyan. So, parang I don't know if ever na mag-school ulit ako. I don't know kung tutuloy ko ulit yung course ko or like, since ako na parang, for me, kung kakayanin ko lang naman and kung magkamula na kami, magka-arep na kami, kung kaya ko lang naman, supportan yung sarili ko, siguro, mag-shift na ako ng course again. Like, you know, for the experience. Charot. Pero ayun. Ayaw mo mag-multimedia arts? First of all, hindi rin ako, hindi ko naisip kasi ang gastos sa equipment. Tapos, hindi na ako marunong mag-drawing and well. Hindi rin ako pwedeng mag-shift sa music kasi, paano ko ba sabihin to? Parang, it's fun to be an artist, pero, for me, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na super maging, alam mo yun, mag-deep dive about music, ganyan. Kasi first of all, hindi ako marunong ng instruments. wala akong talent sa pagtugtog. Ayun din. Wala akong talent sa instruments. Like, kaya kong aralin, pero like, nakakalimutan ko rin siya agad. So weird. Tapos alam nyo ba, ang dream course ko ay vet med. Pero I don't like science. Science! Kaya hindi rin, like, never din pumasok sa isip ko before na mag-med. And basta anything na related to science and math. Mga engineering, ganyan, engineering courses. Kasi, wala talaga. More on nasa art side talaga ako. Kasi ever since, kunyari nung elementary, maganda yung grades ko since senior high school. College naman, okay naman. Pero like, syempre may mga moments, may mga subjects na hindi ko talaga na-manage. So, minsan 3 lang, ganyan. Hindi pala 3, 2.75 pinakamababa ko. Ganon. So, parang, ayun nga, magaganda naman grades ko. Like, academically, I'm doing good. Pero, yung mind ko, parang, lagi niyang hinahanap na, kunyari mag-perform, ganun. Kunyari nung elementary ako, meron akong extracurricular activity, which is drum and lyre band. So, ayun, nagtutugtog ako ng lyre, ganyan. Tapos, nung nag-high school ako, I tried na mag-join sa dance club, ganyan. Naging folk dancer ako. Basta iba-ibang genre ng dance, ganyan. Kaya, alam mo, may konting knowledge na ako sa dance. Pagdating ng senior high school, nag-cheerleading ako. So, basta laging involve yung body ko, yung mind ko, tas artsy, ganyan. So, parang nung college, nahirapan talaga ako kasi hindi ko alam kung ano yung gusto ko. Nahirapan ako kung like, kung nasa arts, sa arts ba yung kukunin ko, or like, be practical na lang na yung mga courses ba na madaling makahanap ng trabaho, ganun yung basta ganun. Pero like, ngayon na artist na ako, parang I don't think na kaya ko mag-survive ng ganito yung life ko. Kasi, first of all, ang hirap talaga. And, ang hirap din kumita ng money here. Legit yun. Kaya kung gusto nyo mag-pipa, pag-isipan nyo mabuti. Charot.
Hindi, depende naman yun sa company niyo. Pero, alam niyo yun, ganun. Mahirap siya. Kaya parang, for me, if ever, kaya, now pa lang, nag-iisip na ako ng backup plan ko. Kung parang, if ever nga na, hindi ko na itutuloy yung pagiging P-pop idol ko, or basta ganun, parang kung hindi na ako sa industry na to, like, anong pupuntahan ko? Ganun. Wow, thank you sa heart. Charot. Ganun. Kaya I'm thinking, if ever nga na pag-aaralin ko ulit sarili ko, it's either like, psychology or something in the marketing Cameron. Ganun. Hindi na para bang masad kayo, guys. Because this is the reality. You have to face the reality. Oo, eh. Pero ayun. Oo, need kasi talaga, kailangan focus. Sa ano kasi, parang, kaya nga saludo ko sa mga working student. Like, paano nyo naman manage yung time nyo? Like, kahit hindi sa industry na to, sa entertainment industry. Like, kahit yung mga nasa, food industry, mga ganyan. Like, paano nyo naman manage yung time nyo, tulog and everything? Kaya grabe talaga yung mga working student. I mean, kahit naman hindi working student, kahit naman yung mga student na parang athlete din, may ibang ginagawa sa life, ganyan. Paano nyo na ma-manage? Tama, mukhang fit ka for marketing kasi yung persuading powers. Or something related sa entrepreneurship. Kasi nung senior high school ako, na-enjoy ko yung subject namin na entrepreneurship. Pero like, when it comes to inventing product, parang dun ako bonak. Like, pero ayan. Magbi-business yan ng cafe. Fantasy ko yan, mag-business ng cafe. Pero alam nyo, fantasy ko din talaga eto, which is weird, like, kasi nasa art side na naman siya, like, clothing, ganyan, fashion and everything. Kasi mahilig ako mag-upcycle ng mga bagay-bagay nung hindi pa ako kaya member. As in, meron kasi kaming makina sa bahay. I know how to, sew. And, ako mismo yung gumagawa ng mga costumes ko dati nung nag-cover pa kami sa K-pop, ganyan. Kaya ko siya, ganyan, kahit walang and yun, nag-learn din natuto din ako mag-dressmaking nung grade 9 ako, yun yung parang, tech voc, subject namin, dressmaking. Tapos, ayun, natuto ako magtahi, and somehow na-enjoy ko talaga siya. Nakagawa na ako ng dress for myself, top, shorts, pajamas, mga ganun. Kaya ko talaga siya. Pero ngayon kasi parang, di ko alam kung kaya ko pa, pero, ayun, tatahi-tahi ako ng gamit kamay, ganyan. Tapos yun, gusto ko magkaroon ng business, pero like, gusto ko bag. Hindi ko alam, I'm so obsessed. Late ko na na-realize na, sobrang hilig ko sa bag talaga. As in, fantasy ko talaga, like, ang dami kong bag dito. Like, ilan ba yung balikat ko? 2. So, 2 bag gagamitin? Hindi, 1 lang. But like, ang hilig talaga. Tingin-tingin ng mga bags online, ganyan. Tapos, ayun. Fantasy ko talaga. So, kaya someday, siguro mag-iipon-ipon muna talaga para, if ever, diba? Grabe, sobrang weird. Anong pinag-uusapan natin kanina? Budol serye ko. Tapos napunta sa K-drama. Tapos now, sa pangarap ko. Anong pangalan ng bag business ko? Hindi ko pa napag-iisipan. Pero, I have something in mind na parang kung ano yung mga designs and everything. Pero parang basta upcycled, siya, materials, ganyan. Hoy, Hoshi, yes, live pa rin ako. Ganito talaga kami mag-live. As in, malala. Charot. Lot bags daw.
Thank you, Renz. Ano sports ko? Cheer dance. Kaya ko na mag-badminton pero hindi yung in a professional way. Kaya ko din mag-volleyball. Ano pa ba? Basta, parang kaya ko naman. Pero like, siguro sport na na-try ko talaga is cheerleading. Yung hinahagi sa ere, ganun. Good luck, JL. Anong sport ako interested right now? Tagu-taguan ng feelings. Charot. Hindi. Yes, flyer ako dati. Wala eh. Yung utak ko ngayon nasa K-drama eh. Wow, pickleball. Social. Oh, ano daw? May kubo black cat na ako bukas. Nandun pa sa store. The unfairness of this world, Hoshi. Charot. Pero like, siguro para lang may magawa sa buhay. I'm running. Pero parang, hindi ko pa masabing committed ako sa running talaga. Kasi, gusto ko kasi pag kunyari nasimulan ko isang bagay, kumpleto ako sa mga bagay-bagay. Like, yung belt bag, yung, mga ganitik, mga sportswear. Gusto ko kumpleto ako, running shoes, mga ganun. Kasi parang, feel ko dun nagsistart ang lahat. OA. Sayang, dapat nakilipad ka na sa UP Peps Squad Fusion. Fun fact, try out ako sa UP Pep after ng senior high school namin. Actually, meron akong teammate doon. Meron akong teammate noon na UP Pep na siya. Nag-perform siya ng Fusion, nakita ko siya. So, ayun. Sobrang hopeful kaya ako nung nag-try out ako sa UP Pep kasi nakapasok ako ng day 2 tryouts. Tapos, ang ending, hindi ako nakuha. Halang sa'yo naman may interaction. Nagkamustahan kami ni Sonson. Yun yung lifter ko din dati. Sabi ko nga pabuhat guys, kasi na may mga nagpa-picture din from UP Pep. Tapos, sabi nila, sige, go. G sila. Dahil naka-heels, naka-boots ako nun. So, hindi na para bang tanggalin ng boots at maamoy nila yung paa ko. Charot. Pero ayun. Guys, may PE kami dati nung high school basketball. Hulaan nyo, anong grade ko dun? 100. Kasi out of all the students sa section namin, ako lang yung nakashoot ng bola sa ring. Ganon, basta confident naman ako kapag mga physical activities. Like, kung di man ako magaling, at least alam ko. Ganon. Atake! Ang gusto kong matry ay Muay Thai. Jogging tayo 10 km, go! Pero kasi kaya may pag-iipunan akong shoes. Parang, ang hirap kasi comfy yung NB 530, pero, sobra yung lapat niya sa lapag. So, para maging, OA naman. Hoy, wag muna kayong mag-reko-reko ng mga sapatos. Kila wala pang pambili. Pero soon yan. In the future, if capable ka na, do you plan to have an outreach program sa maba? Yes! Pero I wanna, gusto kong unahin sa animals talaga. Cats, dogs.
Ayan. Gusto ko muna unahin yung... Gusto ko rin matry mag-hiking. Like, gusto ko parang, touchdown, Mount Pulag. Mount Pulag, touchdown. Mga ganun ba? Hello, Carlin James Pamintuan. Anong sapatos yung pinag-iipunan ko? Hoy! Hindi na para bang. Eto, charot. Pero nagtitingin-tingin lang ako. Pero ayun lang. Hala, 11:36 ta. May you succeed sa plans mo, lot. I love you. Love you too. Yes, madami akong pangarap, pero like, I have to fulfill muna tong dream na to. Itong journey ko ngayon. Kasi dream ko din naman talaga to maging idol. I have to like fulfill and i-achieve yung kailangan kong i-achieve while I'm still an idol. Kaya parang hoping maging successful yung next release namin, which is yung sa March 28 yun, guys. Hoping talaga. It's either yun yung namin, song na ano ba to? Di na nag-function yung utak ko ng maayos. Basta, it's either yun yung magpapaboom sa kaya or kahit maging successful sa charts, mga ganun ba? I don't want to, give an option na di siya kasi gusto ko talaga siya maging successful. Kasi, I mean, hindi pa naman to yung last song namin, pero we are hoping na sana ito na yun. Kasi kapag hindi, charot. Pero I'm just hoping na. Sana ito na yun. But of course, we have to work hard para rin yung song like be out there. Alam mo yun. Siyempre, kailangan natin samahan ng sipag at tiyaga. Wow! Sipag at tiyaga. Kaya guys, alam niya, we are very, very, very thankful to Zaya kasi grabe yung effort nyo para lang makilala yung kaya. Super OA nyo. Over. Charot. Pero ayun. Thank you so much everyone for like sharing the song and everything. I mean, alam nyo naman yan. Alam naman namin yan na masipag talaga yung Zaya. Kayo talaga yung nagpo-promote talaga sa amin. Kaya, thank you, guys. Hindi na para bang sad girl dito. Basta yun, thank you. Guys, anyway, end ko na yung live. Ano ba yan? So for OA nyo. Iyak na ako. Good night na nga ako. Guys! Charot. OA, over na yan sa drama. So anyway, thank you everyone. Di na para bang mag-cry dito. Thank you Ate Nice and Angie. Good night everyone. Thank you for the chika today. Namiss ko kayong lahat. Super. Namiss ko kayong makachikahan. I love you all. Thank you so much. Thank you rin sa mga nagbigay ng gifts. Ingat kayo palagi please and see you soon. And hopefully lahat ng mga nandito is makasama namin sa anniversary namin.
kung magka-event, sana makasama namin kayo. Kasi guys, 3 years na yung kaya! Okay. Thank you guys. I love you all. Thank you so much. Bye! Bye guys. Good night.